Hello everyone! Naimbag nga malam tayo amin apo. Welcome to Alitaptap Eskwela de Cocina. Ngayon po ay magluluto tayo ng isang pagkain na pwede nating pagkakitaan. Yung mga misis na gustong kumita dyan habang nasa bahay. Magluluto po tayo ngayon ng isang pagkain na Italiano na pwede nating introduce sa ating mga kaibigan para matikman nila naman ang ibang lasa. Ito pa isang pagkain na mura lang, pasok sa ating budget, less than 15 euros or 700 pesos sa atin. So, nandito lang po tayo, manood lang po kayo at pagkatapos po nito ay magko-costing tayo para malaman natin kung magkano ang ating kikitain. Ito po, magsisimula na tayo sa ating ingredients. Magsisimula po tayo sa ating pasta de lasagna. Ang nabili ko po ay yung pasta na pre-cook. Ang gagawin lang po dito ay ibababad sa maaligamgam na tubig at lalambot na siya. At ngayon po, ang 9 na piraso lahat ito, kasya dito sa tray na nabili ko na ito. 9 na pasta po ito. Kung magkulang man, pwede din po kayong magdagdag. Sunod naman ay yung karne para sa bolognesa. Ang binili ko ay 500 grams na pork at 500 grams na beef. Mas maganda po kasing magkahalo sila para mas juicy. Ito naman po yung kanyang kaunting gulay. Igigisa po natin siya sa kaunting bawang, sa isang sibuyas, kalahating red bell pepper, 2 carrots. Ito pong pepper na to, tsaka carrots, pwedeng wala po. Optional lang po yan. Pwedeng sibuyas at bawang, okay na po kung hindi pasok sa inyong budget. Ang gagamitin naman nating tomato sauce, ito po siya. Bali, 500 grams po ito. Ngayon po, titignan natin mamaya kung magkukulang o magkakasya. So, makikita po natin mamaya yan. So, yan po, gigisa po natin lahat. So, pupunta na po tayo sa ating bechamel na yun ang gagawin nating sauce. Ito naman po, mga misis, ang ingredients natin para sa ating bechamel. Ito pong butter, 80 grams po ito, pero pwede pong margarine or mantika. Ito naman pong harina is 80 grams din po ito. Titignan din po natin mamaya kung tama po o hindi. Makikita nyo po mamaya, ipapakita ko kung paano yung tamang paggawa ng bechamel. Ito naman po sa 80 grams na butter, naghanda po ako ng 500 grams na gatas. Makikita po natin mamaya kung magdadagdag tayo o magbabawas. So magsimula na tayong magluto sa ating bolognesa. Magsisimula na tayong lutuin ang ating bolognesa. Ayan, mainit na po yung mantika. Ilagay na natin yung bawang. Ayan. Maganda po na huwag i-toastan ang bawang para hindi mapait. Isunod natin ang sibuyas. Ayan, mas hinaan natin at masyadong malakas. Ayan. Habang nagigisa po kayo ng gulay, laging maglalagay ng kaunting asin. Ayan, kaunting asin. Pwede na yung sibuyas. Sinabi ko kanina na mas magandang hindi i-toast yung bawang pero na-toastan pa rin dahil mainit itong kawali. So kayo sa susunod na magluluto tayo, iwasan natin na masyadong mainit yung mantika. Ngayon, ilalagay na natin itong carrots at saka itong sili. Pagsabayin na natin sila dahil medyo matagal lutuin ito. Ayan. Masarap na ito ng maigi yung carrots at saka yung sili. Dahil pag nailagay natin yung karne, mabilis na lang siyang lutuin. Yan, maghintay pa tayo ng konti at ilalagay na natin yung
Ito na, pwede nang ihalo yung karne. Makikita ninyo na luto na yung carrots at saka yung sili. Pati yung sibuyas niya. Kaya pwede na natin ihalo yung karne. Yan, igisa lang natin at pag luto na siya, ilagay na natin yung tomato sauce. Halo-halo. Sa palagay ko, sa isang tray na gagawin natin, maraming masusobra dito. Kaya sa ibang araw, magluluto tayo ulit ng ibang pagkain sa natira dito. Para malaman natin kung magkano lahat ang ating kikitain sa sobra ng lasagna. Habang ginigisa ninyo, pwede na nating ilagay yung asin, yung pimienta. Ayan. Maghintay lang tayo ng ilang minuto at ilalagay na natin yung ating tomato sauce. So ito na tayo, nagisa na yung karne. Pwede na nating ilagay yung ating tomato sauce. Yung hinanda ko kanina is 500 grams. Titignan natin kung para sa 1 kilo ay kasya yung 500 grams. Ayan. So, nakikita natin na kulang pa. So, ilagay na natin lahat yung 500 grams para hindi tipid. Ayan, kailangan hindi tayo nagtitipid sa ingredients pag pangbenta para uulit yung ating mga suki. Ayan. Tamang-tama lang yung 500 grams para sa 1 kilong karne. Dahil mamaya lalagyan pa natin ito ng bechamel. Lutuin pa natin ng konti hanggang mag-integrate yung tomato sauce doon sa karne. At ngayon habang niluluto natin siya ng mahina lang, ilipat natin sa ibang kalan na meron ako dito para mag-reduce yung kanyang liquid at ihahanda na rin natin yung ating bechamel. Okay? Okay, ito na tayo mga misis. Ihahanda na natin yung ating bechamel. Importante po na yung paglulutuan niyo ng bechamel ay hindi dumidikit doon sa ilalim, ha? Kasi madaling masunog kapag yung manipis na kawali ang gagamitin. So ilagay natin itong mantikilya. 80 grams ito. Tunawin lang natin. Yan, kapag natunaw na siya, pwede na nating ilagay yung harina. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung punto para hindi magbuo-buo yung iyong bechamel. Dahil may technique yan para hindi siya magbuo-buo. Ayan, malapit na siyang matunaw lahat. Yung 80 grams na butter na mantikilya, lalagyan natin bilangin natin kung ilang kutsara para doon sa 80 grams na mantikilya. 1, 2, 3, 4, 5. Tignan natin doon sa 5 kutsarang harina. So, makita natin na marami pa siyang mantikilya, hindi pa masyadong solido. Ilagay natin yung 7 kutsarang harina. Ayan, lagay ko na lahat. Bali, 7 kutsara lahat. Ayan. Ayan na, ayan na. O, lutuin nyo ng kaunti. Ayan, dito sa 80 grams na mantikilya, gumamit tayo ng 7 kutsarang harina. Ngayon, ang hinanda ko is 500 grams na gatas. So, tignan din natin kung magkakasya yung 500 grams na gatas. So, ang technique nito mga misis, kapag ilalagay nyo na yung gatas, pagkalagay yung gatas, ihiwalay nyo yung kaldero doon sa kalan para hindi magbuo-buo kaagad. So, paglagay na ganyan, pwede nating ilagay yung kalahati. Ihiwalay nyo yung kaldero, itaas nyo kaunti.
At saka nyo haluin ng haluin hanggang matunaw yung arena. Ayan, safety kayo na hindi magbubuo-buo yung bechamel ninyo. Ayan, makita ninyo, haluin nyo lang siya ng haluin hanggang matunaw. Ngayon, pag nakita nyo nang natunaw na siya, ilagay nyo na yung remaining na, yung natitira pang gatas. Ayan. Ayan, pwede nyo siyang haluin ng haluin. Ngayon, kapag naging krema na siya, pwede nyo nang lagyan ng asin, pimienta, o maganda rin yung nuez moscada kung meron kayo dyan. Kung wala naman, hindi naman importante. Optional lang yun, pero pag may nuez moscada kasi, mas masarap. At importante din na habang ginagawa nyo yung bechamel, huwag masyadong malakas yung apoy. Mahina lang ang gamitin ninyo para hindi masunog sa ilalim. Ayan, halo nang halo, bilis-bilisan. Ayan, para safety kayo, itaas nyo. Ayan, ito hindi pwedeng pinapabayaan. Kailangan, once na nasimulan mo, kailangan tapusin mo na dahil hindi na siya magbubuo. Ngayon, makita ninyo, kulang pa siya ng gatas. Dadagdagan pa natin siya ng kahit na 100 grams na gatas. Dahil ang kailangan natin ay bechamel na malapot. Dahil yung masa natin or yung pasta natin sa lasagna ay pre-cook na siya, malambot na. Kaya kailangan natin ng bechamel na malapot na malapot. Meron ding nabibili na pasta ng lasagna na hindi pre-cook. Ngayon, ang gagawin ninyo, kahit hindi nyo na yun ibabad sa tubig, pero yung gagawin ninyong bechamel ay mas mas liquid siya. Hindi masyadong malapot. O ito, makita ninyo masyado siyang malapot. So dadagdagan natin ng 100 grams na gatas pa. So 500 kanina plus 100 grams ulit. So magiging 600 na. Tignan natin kung kakasya yung 100 grams na dinagdag natin. Basta makita nyo lang yung punto na pwede na siya para hindi na kayo sukat ng sukat. Ngayon, masyado pa siyang malapot. Dadagdagan ko ulit ng another 100 grams. Ilalagay ko na lahat. Ayan. Ito yung punto na maglalagay na ako ng asin at pimienta. Gusto ko rin na yung bechamel may naihalo na rin akong keso para mas malasa siya. Medyo mahal ang pagkain na ito dahil sa keso na lang mahal na, pero swak naman sa panlasa. Ito yung gusto kong lapot ng bechamel para sa ating lasagna. Ito siya. Nakita nyo? Ganito dapat siya kalapot. Okay? Kasi yung ating pasta ng lasagna ay pre-cook na siya. Hindi na niya kailangan ng maraming liquid. Sa ganito kalapot, perfect na yung inyong lasagna. Ngayon, hahaluan ko siya ng kaunting keso. Ang binili kong keso naman ay yung 4 na klase na nasa isang pack lang siya. Bali, yung nabili ko is 250 grams. Ngayon, kung ayaw nyong maglagay ng keso doon sa bechamel, pwede din. Pero ako, mas gusto ko para na-absorb talaga nung masa o yung pasta ng lasagna yung lasa ng keso. Ayan. Ito, pwede na to. Itong lapot na ito. Tikman nyo na lang kung matabang pa or ano pa ang kulang, kayo na lang magdagdag. Okay? Okay, ito na siya. So, ready na yung ating bechamel. Titignan naman natin ngayon yung ating bolognesa kung pwede na siya.
Okay, ito na yung ating bolognesa. Ganito rin yung texture na gusto ko. Hindi masyadong dry, hindi rin masyadong matubig. Ganito lang siya para paglagay natin yung ating bechamel, masisip-sip nung pasta ng lasagna yung lasa ng bolognesa at bechamel. So, mag-start na tayong maghanda ng ating lasagna Italiana. So, kagaya ng sinabi ko kanina, na yung ating pasta para sa lasagna ay nakababad sa tubig. So, ang gagawin natin ngayon, patutuin natin siya ng konti sa papel. So, gawin natin ganito. Kung wala kayong ganitong papel, yung tela na malinis, lilinya lang natin na ganyan. Tapos, patungan natin ng papel ulit para ma-absorb ang tubig. Ganyan lang. Okay, so ngayon pwede na tayong gumawa ng lasagna natin. Okay, mga misis, makita ninyo yung bechamel natin na masyadong malapot. So, ang gagawin ko ngayon, dahil lumamig na siya, lalo siyang lumapot. Ang gagawin ko ngayon, lalagyan ko pa siya ng 50 grams ng gatas. So, ang na-consume natin lahat sa bechamel ay 850 grams na gatas. Doon sa 80 grams na butter, 7 kutsarang harina, 850 grams na gatas. So, ito na, magsisimula na tayo. Uunahin nyo, lagyan nyo ng bechamel doon sa ilalim para hindi dumikit mamaya yung pasta. Ganyan. Ngayon, pwede nyo nang lagyan ng pasta. Ilinyan yung ganyan. Hatiin natin ito para sa gilid. Ito. Ayan. Ngayon, ang isusunod naman natin ay yung bolognesa. Dapat yung mga sulok-sulok, lagyan nyo din para walang bakante. Ganyan. Ngayon, pag na-cover na siya lahat, lalagyan naman natin ngayon siya ng bechamel. Ayan, ganyan nyo siya, oh. Maganda na pag nailagay nyo na yung bechamel, lalagyan nyo rin siya ng keso. Ayan. Masarap pag maraming keso. Ang ginamit ko ay isang pakete, 250 grams. Titignan natin mamaya kung mauubos natin yon. Ngayon, uulitin natin yung proseso. Pasta, bolognesa, bechamel. Ulitin natin ha.
So ito na yung huling kapa natin na medyo kinulang ng karne. So ang gagawin ninyo sa ilalim, yung mga unang nilagay ninyo, bawasan ninyo para magkasya dito sa ibabaw. So ngayon, punuin na lang natin ng bechamel. Ayan. Ayan, spread na lang natin yung mga gilid. Pasok nyo pa ilalim. Kasi mamaya ito kapag uminit na yung nasa ilalim, aakyat din naman. So mako-cover din ito. Ayan. Ngayon, lalagyan ng maraming cheese. Ilalagay ko na lahat siguro ito. Kaya yung 250 grams na keso hindi ko rin nagamit lahat. Meron pa akong kaunting natira doon. Lulutuin natin sa oven ng 210 degrees. 30 to 35 minutes. Okay, mamaya mag-stay kayo hanggang matapos ang nalutuin ang lasagna na ito at magko-costing tayo para malaman natin kung magkano ang ating kikitain. So ipapasok ko na to sa oven, 210 degrees, 30 to 35 minutes. So ito na ang ating lasagna Italiana. Luto na siya. Inabot ako ng 25 minutes to 110 degrees. Ngayon, kung medyo malakas yung inyong oven, pwede nyong lagyan ng foil sa ibabaw kapag makita nyong nasusunog na sa gilid. At para malaman nyo na luto na yung pasta, pwede nyong tusukin ng manipis na kutsilyo. At kung malambot na, ayun, pwede nyo nang ilabas. Ngayon, magkokosting tayo. Ang gagawin natin ngayon ay kung paano natin mapagkakakitaan ang isang tray na lasagna na ito. Ngayon, ang gagawin natin, pwede natin siyang hatiin in 6 pieces. At ang cost ng isang tray na lasagna na ito ay inabot ako ng 13 euros. So, mga ano yan, mga 720 pesos. So, kung ibebenta natin ito per piece, gawin natin yung 13 euros mag times 3 tayo. So para yung 13 euros yun yung cost ng ingredients, yung another is yung gastos mo sa kuryente, tubig, at yung another at yung iba naman ay yung pagtrabaho mo. So pwede mong ibenta ito ng mga 6 euros. No, 6 euros or 7 euros. Ganyan ang isang piraso. Tapos, pag 7 times 6, di 42 euros na yon. So, kumita ka ng 46 minus 13, 23 euros. Tama po ba? Pag sa pesos naman, pwede nyong ibenta ito ng 250 pesos ang bawat isa. Ngayon, kung medyo mahal para sa inyo, pwede nyong hatiin yung isa para mas mura din ang benta ninyo. Kunin natin itong isa. Ayan. Mas magandang palamigin nyo muna siya para hindi siya nadudurog. Kumuha ako ng ganitong topper. Ito, dito ko na lang siya ilalagay. Ayan. Sulit na rin po kung 200 or 250 pesos ito dahil mabubusog ka na po sa isang kainan lang to. Okay, so kikita rin kayo dito. At maganda dyan sa Pilipinas na ma-introduce nyo naman ang iba namang putahe sa ating mga kaibigan. So mga kabayan, mga misis, ito po ang ating episode for today. At abangan po ninyo ang ating mga susunod pang mga upload. At kita pa rin tayo sa mga susunod na lulutuin natin. So, don't forget to like and subscribe at press the bell button para sa ating susunod na upload.